So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na pinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon po sa mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat lang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong nainira araw-araw sa ating Pangulo kay PBM at sa Marcos administrations, sa katagalan mga kababayan, magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat na silang sasagutin at saka i-debunk natin ang kanilang ginagawang kabulustagan araw-araw mga kababayan. Okay? At syempre, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na tinreceive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start po ng ating balita ng araw mga kababayan, syempre, i-check more natin kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At siya nga pala, sa ating mga new viewers dito, mga bagong subscribers, ang ibig sabihin namin dito na top 5 commenters, yung mga account po na maraming binitawan na comment dyan sa ating comment sections. Okay? So kapag marami kang binitawan na comment, masasama ka sa ating top 5 commenters. So nandito sa listahan mga kababayan, nanguna po si Robel Ferrer Official, nandiyan po si Will De Sagayo, si Shane Sibal, Mariam Bidasiplon, and Divina Di Cuaten. Also shout out sa ating mga channel members na sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Rosetta Rowell, Fiz Calante, Pusong Inami or Sis Queen, and Cosmo Defender. Also, igreet po natin ang happy 14th birthday kay Renier Manuel. Siya pong anak ni Ma'am Romana Manuel makabayan. Again, happy birthday. At syempre, igreet po natin ang happy 56th wedding anniversary sa mag-asawang Elina Camara Lopez. Congratulations po! And also, igreet po natin ating mga early birds. Nandyan kasama natin si Barkadahan Forever FM, Marcres Hernandez, Maria Sara, Blessy Carunan, nandyan po si Eme Sarino, Noel Narcida, Dave Gamer 101, nandyan po si Myrna Mercedes, Matilde Manset, Leonardo Staliero, Joyful Pinay, Bulaang Propeta TV, Ruth Ariola from San Diego, California, and hi to Ma'am Leticia Leber. Mga kababayan ko, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw at saka ito rin po sa ating major topics, yung nangyaring second wave na pasabog ni FPRD kahapon mga kababayan. Kasi nagkaroon po ng press conference sa Davao City na kung saan sumagot si FPRD doon po sa patutsada ni BBM sa kanya mga kababayan, yung tungkol po sa fentanyl. Sabi po ni FPRD na matagal na daw siyang hindi gumamit ng fentanyl mga kababayan. Asa yung fentanyl daw that is prescribed by doctor. Binaliktad naman ngayon si PB mga kababayan. Sabi niya, yun daw cocaine, hindi daw yan prescribed by doctor at saka dangerous daw yan na drugs mga kababayan. Siya bawal daw yan sa batas. Bumanat. Pero nakatawa kasi dito mga kababayan, ang ban kasi ni FPRD, hinanapan niya o tinanong niya si PBM saan daw nila nakuha yung cocaine. Di ba supposed to be na siya po dito yung maglabas ng ebidensya mga kababayan? Bakit niya tatanungin si PBM? Inakusan niya ang tao, so dapat siya po ang maglabas dito ng ebidensya. At doon po sa kanyang press conference, binanatan niya yung PDEA mga kababayan. Ang sabi niya, noon daw, ginit niya na noon daw, meron siya nakita daw na ebidensya at siya hinand over sa kanya na informations from PDEA tungkol dito kay BBM na nasali daw sa watchlist mga kababayan. Pero ngayon, gusto niyang hanapin daw ang dokumento na yon at saka sure
Sure daw siya na yung PDEA ay meron daw nakatago pa na informations, lalong-lalo na yung AFP mga kababayan. So dito nabanggit na po niya ng AFP. So ngayon nagpalabas po ng ng statement ang AFP tungkol dito sa mga banat na bago ni FPRD. At saka pag-uusapan rin po natin itong kumalat po na voice over ni Direk Darlia mga kababayan. At saka nahanap ko po yung source kasi yung source na ipinakita ng ating mga kababayan at ating mga kaibigan po ng mga vloggers, meron kasi yung background po na music na copyrighted mga kababayan. So hinanap ko po yung source, buti na lang nakita ko finiture pala itong si Direk Darlia doon po kay Joy Cruz mga kababayan. So doon po sa kanyang sinabi, nalaman natin kung ano ba napag-usapan doon or nangyari doon po sa pre-rally during po sa yung banat po ni FPRD mga kababayan. Kasi nga ayon daw ni Direk Darlia na ito daw si Senator Amy Marcos at si VP Sara, meron silang hinanda na speech. Supposed to be mag-speech na mga kababayan. Pero di ba hindi din nakita si Senator Amy ng speech, only si FPRD ang bumanat. So sabi niya, sinabihan daw sila ni FPRD na hindi na lang daw sila mag-speech dito para daw na hindi malagay sa alanganin itong si Amy mga kababayan. At siyempre pag-usapan po natin, ito pong si Baste Duterte na kung saan marami talagang hindi makamove on dito na mga kababayan natin mga loyalista, mga Marcos supporter, maraming galit po kay Baste. Ikaw ba naman pagsabihan po yung Pangulo natin na tamad at saka wala daw pagmamahal sa bayan natin mga kababayan? Di ba maniwala ba tayo or okay lang ba sa atin na marinig yan, tamad at si PBBM at saka wala pagmamahal daw sa bayan? Napaka-imposible tayo mga kababayan. Kitang-kita ho natin kung gaano po magtrabaho si PBBM at gaano rin po niya kamahal ang taong bayan at saka ang bansang Pilipinas. Ngayon nga, nandun nga sa Vietnam mga kababayan, nandun sa Vietnam ating Pangulo para makapaghikayat dito na mga investors para ma-invite niya sa Pilipinas at saka mag-invest mga kababayan. Pero sabihan na dito na tamad si PBBM. Ito ba yung klaseng tao na to na laging bangag? 'Di ba? Laging lango, parang lasing, kung magsalita, lasing makabayan at saka walang kwenta talaga eh. Ganyan ba na klase na mayor ang gusto nila diyan sa Davao? Ganyan ba makaabayan na parang lagi pong sabog? At saka noon naalala ko nga pala na ito pong si 'di ba, nagka-anuhan sila ni Ellen Adarna ng makabayan. So during po noon, I think that is year 2018 yata yon if not mistaken. 'Di ba na-issue to noon na itong si Baste at saka ito pong si Ellen Adarna, di ba mayroong video makabayan, ipapakita ko lang po na silang dalawa ay lango at talaga parang sabog makabayan. Talagang sumabog ho yan kasi nga siyempre yung video na yan, kung titignan natin, di ba parang para silang high makabayan. Well, totoo naman talaga na high sila dyan. Inamin nga ni Ellen na nakainom daw sila or mayroon silang, I'm not sure kung anong ginamit lang makabayan. Pero ayon po sa mga netizens during po that time na meron daw ginamit na MJ itong si Baste makabayan. Kaya kung titingnan ninyo, di ba marami siya nag-smoke at saka talagang sabog na sabog tingnan. Pati nga si Ellen, kung marinig natin po yung sinabi ni Ellen sa makabayan, hindi nyo maintindihan. Kilala ho natin ito si Ellen na kapag during po doon meron siyang isang boyfriend noon na sikat makabayan, nakalimutan ko lang na lasing na lasing sila, di ba? Ganon rin po ang style dyan ni Ellen na parang lasing at parang sabog makabayan. Pero ang sabi ni Ellen Adarna na wala daw silang ginamit doon at saka yung ginamit daw ni Baste Duterte ay yung vape lang makabayan. Yung vape po from Japan. Yun na daw. Maniwala tayo, ganun ang kailang nangyari doon or imahe, wala silang ginamit ng makabayan. Diba? That is very impossible talaga eh. Well, syempre, pinagtanggol yun ni Ellen kasi nga anak siya ng presidential or ng isang presidente makabayan kaya pinagtanggol yun ni Ellen. So anyways, mamaya pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po inilabas sa statement ng PNP pati po yung AFP makabayan. Baka sila naglabas ng bagong statement sa Ivan. Kasi nga kagabi sa press conference po ni FPRD, hinikayat na po niya, parang merong destabilization dito na ginagawa itong si FPRD makabayan. At meron po tayong informations na nakaabot kay Sir Ivan na ito daw ang ginagawa ngayon ng Duterte, ito daw ay funded ng China makabayan. And you won't believe sino ang nagsabi dito. At syempre, marami pang iba. Ano yun po si Sir Ivan? Palagda mo rin ba na pasabog? Every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Harder na mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters to Sir Ivan, mga Sukid Sting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, well, unahin muna natin dito yung mga good news. Yung mga nangyari na maganda dyan sa Pilipinas. At saka after that, pag-usapan natin mamaya yung mga kamaritisan po ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. So unahin muna natin ditong inilabas yung report or survey na kung saan yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, very positive sila mga kababayan na kung saan lalago daw ang kanilang pamumuhay in the coming months. Yes, meron pong inilabas na survey. I'm not sure kung sino yung nag-survey mga kababayan. Pero nakukuha dito ng 49% na mga kababayan natin na very positive po ang kanilang pananaw at saka lalago daw ang kanilang pamumuhay in the coming months mga kababayan. So for more details, let's watch this. Maraming mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa mga susunod na buwan. Batayan sa survey na isinagawa ng Octa Research. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Karamihan sa mga Pilipino ang naniniwalang aangat ang kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan. Ito ay bate na rin sa isinagawang survey ng Octa Research Group mula December 10 hanggang 14 noong nakalipas na taon. Sabi ng Octa Research, 49% ng mga respondents ay positibong uunlad ang kanilang buhay hanggang sa buwan ng Hunyo ng 2024. 45% naman ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang buhay. 4% ang nagsabing lalo lang lalala ang kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan at ang natitirang 2% ay wala namang pakialam. Pero para sa ilan sa ating mga kababayan, sipag at tiyaga pa rin ang pinakamabisang paraan para kahit papano mabago ang takbo ng pamumuhay. Napagkakasya naman po. Kaya naman kasi kung maganda naman yung panahon, okay naman yung kinikita. Kasi kumikita naman kami ng above sa minimum. Magtrabaho ka para may pagkakitaan at ipambili mo ng pangangailangan. Kasi kung pag inupo ka lang, wala kang diskarte, wala. Gutom ka sa panahon ngayon. Laban lang. Kailangan kasi pamilyado tayo, di ba? Ano yung inspirasyon sa buhay? Family first. Lumahok sa survey ang 1,200 respondents. Samantala sa kaparehong survey, lumalabas din na 38% ng mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na taon. O buti pa yung iba nating makabayan, naintindihan lang makabayan. Tama naman po ang sinabi na kung saan kapag ikay tamad, wala talagang mangyayari sa buhay natin. At dapat hindi lang po tayo laging nakadepende sa gobyerno natin at dapat hindi lang po natin iasa lahat sa gobyerno natin makabayan. Dapat magsikap tayo. Okay? At saka ipakita ko rin po ito yung balita tungkol dito sa pagsuporta po ng mga kongresista dahil nga di ba binakbakan po ngayon si PBM ng mga Duterte makabayan. So after that, ito mga kongresista talagang ipinapakita na dito yung init na kanilang suporta kay PBM. So for more details, let's watch this. Sa harap ng mga ipinukol na pahayag laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinagtibay naman ng Kamara ang suporta nito sa Pangulo at pagsusulong ng bagong Pilipinas. Desisyon naman ng COMELEC na itigil muna ang proceeding sa People's Initiative, nirerespeto ng mababang kapulungan. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Those are in favor say aye. Aye. Those are against say nay. The ayes have it. House Resolution 1557 is hereby adopted.
Inaprubahan na ng Kamara ang House Resolution number 1557. Layunin ng resolusyon na magbigay ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pamumuno at sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. President Marcos, since his inauguration in June 2022 and into the threshold of his third year in office as the Chief Executive of the Philippines, has remained steadfast, unrelenting, and determined in working towards his primordial goal of improving the lives of his countrymen and his noble aspiration of leading a strong and prosperous nation. Sa isang press conference, una nang iginiit ng liderato ng Kamara ang kanilang paghanga at kooperasyon sa Presidente dahil sa mahusay nitong serbisyo. Ipinagtanggol din nila ang Pangulo laban sa mga kritisismo, gayon din sa panawagan na siya'y mag-resign na sa pwesto. I think it's totally uncalled for. In the past 2 years, we have seen the performance of President Bongbong Marcos. We have seen how he has managed the economy coming from the pandemic. We have seen how the country has risen from times when we didn't know kung ano ba ang bukas para sa atin. We have to respect the office of the President. Diba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si President BBM. Wala po tayong basihan. Napakasipag, kamukha nung nasabi ni Deputy Speaker JJ. Yung panawagan, alam niyo na yung kasunod. Okay, so yes, tama po ang sinabi ng kongresista makabayan. Agree na agree talaga si Ivan doon. At saka thank you so much nga pala sa lahat po ng mga kongresista na sumuporta kay BBM. Thank you so much. At saka dapat rin po natin na protektahan po si BBM. At saka hindi ko nga maintindihan mga kabayan, lagi dito, tungkol dito sa mga sinisigaw po ng mga anti-Marcos, mga DBS na mga supporters na gusto lang pagparesignin si BBM. Isamantala po na maganda naman po ang ginawa ito ni BBM. Maganda po ang mga plano ni BBM. Pero ang problema kasi ng mga anti-Marcos, hindi nila titingnan makabayan. Ayaw na ayaw lang tingnan. Bakit? Kasi gusto na nila na paniwalaan dito isang tao lang po. Ang gusto nilang paniwalaan dito, yung gusto na nila na paniwalaan. Yun lang po. Or kahit anong gawin po ng Marcos administration, kahit anong gawin po ni BBM, walang kwenta sa kanilang paningin at sa kanilang pandinig makabayan. O, di ba? So anyways, dito rin po sa second natin na video, ipapakita ko sa inyo, ito na po yung press conference, yung second wave na pasabog ni FPRRD makabayan. Sa for more details, let's watch this. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko i-prove? It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. At matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is
going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Magbula-bula pa. Alam man ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi, hindi na ako ng fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng gano'n. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. As a matter of fact, yung yun yan sa cabinet mo. Yung mga badi-badi mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, yung trabaho. At yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. Kaya ayaw ko nga sana bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, ang PDEA, wala raw record. Ito mga PDEA na itong mga ubok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng ikaw ang PDEA magbigay ng sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yun, hindi ko man tinanggap yun, pero hanapin ko ron, as soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila, because they're worried that you are in Marcos, sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko yung ako, sabi nga, baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandiyan yan. Maghintay ka lang. Lumapit sa akin, Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Para lang pulburo na video makabayan, ilalabas daw sa tamang panahon. Hey! Nakakatawa naman. Parang pareho pa rin eh. Video ngayon, video nung una, pulburon video. Ngayon, yung record na ng PDEA makabayan. Abay, naiba yata. Kasi nga, gusto niyang hanapin pa daw yung record ng PDEA na kung saan noon, hindi rin niya tinanggap makabayan. Diba nakakadula talaga eh. Sabi niya nakita din niya sa record. Hinan-over sa kanya pero hindi rin niya tinanggap. Doon pa lang may loophole makabayan. At saka dito po sa sinabi niya na gusto niya magpa-drug test daw si PBM. Gusto niya pag-drug test, siya rin po daw mag-drug test. Pero nung year 2018 makabayan, nung hinamon siya na mag-drug test na ni Trillanes, hindi siya na-drug test. Bakit? Kasi sigurado po na magpaste makabayan. Diba? Kasi noon, naalala ba natin, 2018, na meron pong video, during po sa kanyang speech, inamin niya na gumagamit siya ng marijuana makabayan. At saka aside pa po sa marijuana, gumagamit din po siya ng fentanyl. So sure, 101% na siya po'y mag-positive po sa drug test makabayan. Kaya hindi siya kumasa sa hamon po ni Trillanes na magpa-drug test. Ngayon, gusto niya magpa-drug test po si PBM. Diba? How ironic talaga eh. Dapat noon pa man, yung sinabihan siya na magpa-drug test, dapat nagpa-drug test siya. Diba? Para meron siyang panlaban dito kay PBM.
Pwede niyang sabihin dito, o tingnan nyo, ako hinamon noon na mag-drug test, nag-drug test ako. So ngayon, hindi niya pwede sabihin kay PBM. Bakit? Kasi hindi niya ginawa noon, makabayan. Di ba nakatawa talaga eh. At saka pulburon video talaga yung style eh. Eh siya nga pala, mga fentanyl vloggers, nasaan na ba yung pulburon? Excited ni Sir Ivan eh. Baka siguro mayroon pang 6 video eh. Mas maganda yung 6 video makabayan, abangan natin yan. Sabi lang, meron daw eh. Merong pulburon vloggers, merong 6 video vloggers. Ngayon yung document na ng PDEA, ano ang next kaya? Baka meron pang next na pasabog makabayan. Kasi nga itong mga mahilig bumanira sa ating Pangulo, maghahanap ho yan kung ano ang pwede nilang ikakasira dito kay PBM. Di ba? Nakatawa talaga eh. At saka dito po sa balita na sunod ko ipapakita sa inyo, nagbalabas na po ng statement ang PNP at yung AFP. Kung matatandaan natin, di ba hinikayat ito ni FPRD Makabayan. Sa more details, let's watch this. Tiniyak naman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na mananatiling buo ang kanilang organisasyon sa kabila ng ilang isyu sa politika. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Tapat at patuloy na gagampanan ang tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao kontra charter change, kung saan nanawagan ito sa pulis at militar na protektahan ang konstitusyon. Sabi ng PNP, hindi sila lumilihis sa kanilang mandato sa pagpapatupad ng batas. Dapat po ang bawat pulis po ay we should uphold and respect the rule of law. And when we speak of rule of law, that is part and parcel of protecting the Constitution po. Giit pa ng PNP, walang pagkakawatak-watak ngayon sa kanilang hanay. Ang PNP remain as a solid organization behind our Chief PNP, behind this administration. Ang Armed Forces of the Philippines mananatiling profesional at hindi makikisawsaw sa usaping politika. Ang Armed Forces po, nagbitiw naman po ang ating Chief of Staff ng kanyang statement that we remain united, we remain professional, and we are non-partisan. Sabi pa ng AFP, hindi na kailangan pa ng loyalty check sa kanilang hanay. Gayong nakatutok sila sa pagganap sa kanilang tungkulin. Yes, handsalot dito sa PNP at sa AFP kasi hindi sila nakinig kay PRD Makabayan. So nakita natin dito na suportado po nila yung pamumuno ni PBM. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo kasi nga tinanong po si Senator Amy Marcos kung ano daw yung kanyang masasabi doon po sa statement na pasabog yung paninira ni FPRD kay PBM. So for more details, let's watch this. Dumistansya si Senadora Amy Marcos sa bangayan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan na mag-resign ang kanyang kapatid. Nakatutok sina Mari Zumali at Ian Cruz. May drug addict tayo na presidente. Habang sunod-sunod ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao noong linggo, naroon at kasama sa nakikinig ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling nyo noon nung binabanatan niya yung kapatid nyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Kabilang sa akusasyon ni Duterte sa Pangulo, gumagamit umano ito ng illegal na droga at nasa watch list ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, bagay na pinasinungalingan na ng PDEA. Tila dumistansya dito ang senadora. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Pero naikwento niya na lumapit daw sa kanyang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Matatandaang matapos sabing nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war, nanawagan si Mayor Duterte sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolusyon yung
damdamin. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Anay, sa publikong bangayan ngayon ng mga Marcos at Duterte, indikasyon daw ng pagguho ng alyansa ng dalawang pamilya ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity team ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that that political marriage, built on convenience and common interests, has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Buong araw na sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte pero di siya tumugon sa aming mga mensahe. Ang Vice Presidente ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker ng gobyerno habang siya ay nasa state visit sa Vietnam. Nakita rin ang dalawa na nag-usap bago lumipad papuntang Vietnam ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA... Grabe no? Yan na ba ang kaya niyang sabihin mga kabayan? Nakakaloka? Nakakaloka talaga eh. Nakatawa itong sa Aimee mga kabayan. Di ba kahit kunti man lang sana, ipagtanggol niya si BBM. Kaya nga maraming galit ngayon kay Aimee Marcos mga kabayan. Maraming galit ng mga loyalista, maraming galit ng mga Marcos supporter. Kasi nga si BBM, pinabayaan niya lang po. Gusto lang niya or okay lang sa kanya na ginaganon si BBM, binababoy na ng kabilang kampo, okay lang sa kanya mga kabayan. Kasi nga, siguro mahal na mahal niya yung kabilang kampo. At kitang-kita naman natin yan. At mismo rin po niyang sinabi diyan ng makabayan nito ni Direk Ralyap. Sa next natin na video ipakita ko sa inyo. Pero sana man lang kay Aimee Marcos, kakunting consideration lang na ipaglaban mo naman ng konti si BBM. Ibig bang sabihin dito na wala kang nakita kay BBM na magandang ginawa? Di ba magkakabayan? Parang naging bulag na dito si Aimee Marcos eh. Kaya nga ito'y kinukutsa ngayon, kinukutsa talagang binibira ngayon ng mga Marcos vlogger. Tinatawag na siya ngayon na super ate niya noon. Ngayon, super tae na makakabayan. Di ba? Napansin nyo ba? Merong hashtag super tae na supposed to be noon super ate niya makakabayan. Maraming galit talaga. Honestly, maraming galit po ng mga Marcos vloggers sa kanya dito kay Aimee Marcos makakabayan. Okay, so ipapakita ko na sa inyo yung video po na ibig kong sabihin na dito sinabi ni Direk Ralyap na ito pa lang si Senator Aimee Marcos, siya pa mismo ang humingi ng sorry kay EPRD makabayan. Nahingi siya ng sorry kay EPRD dahil nga hindi man lang siya nagalit dito o hindi man lang siya dito napakita po na magkaunting dismayado man lang sa mga Duterte na hindi dapat ganunin po ang kanyang kapatid makabayan, di ba? Siya mismo nahingi ng sorry. So for more details, let's watch this. Sana daw naiintindihan siya. Sabi ko, just nandiyan ka, panindigan mo yan. Sabi niya, yeah. Sabi niya, I just wish na hindi na lang ako magsalita. I don't want to, kinorek niya ako kasi sabi niya, I don't want to sound like I'm always grandstanding. Sabi ko sa kanya, oo nga, hindi mo dapat ma-outstage ang sarili mo. Dasal mo kahapon. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, di naman, sabi niya. So they prepared a very short speech, silang dalawa ni Inday. And then, nung magkausap na sila, they were advised na wag na lang, wag na lang kasi, parang sinabi yata ni Digong sa kanila was, ako na lang ang magsalita. Sabi niya, na lang kayo, mag-relax na kayo dyan, sabi. Yun ang sabi sa kanila. So, parang sa tingin ko, love talaga ni PRRD Senator Aimee kasi hindi niya na hinayaang malagay pa sa alanganin, hindi niya na inanong magsalita sa harapan ng mga taga Davao kasi tapos yung mga taga Davao very passionate. Kahit walang kinalaman si Senator Aimee doon, ang hirap ilayo eh. Ang hirap siya ilayo eh. So, parang nararamdaman din ng mga Duterte na parang to save her from that situation na baka may marinig siyang hindi okay. After nga nung speech nila lumapit kay PRRD tapos nagsabi siya ng sorry ulit, sabi niyang gano'n. Tapos sabi naman ni PRRD sa kanya, talaga kinukwento yung mga kinukwento sa akin. Sabi niya, sorry po ulit, sabi niya. Tapos tinapik siya ni PRRD sa balikat, sabi, hindi mo nakasalanan yon.
hindi mo naman alam, sabi niya. Tapos hindi tinapik lang daw siya sa ano, lalo siyang nag-breakdown. So sa tingin ko, it's very hard, no? It's very hard. It's very hard for her. O diba? So tingnan nyo makaabayan, mismo pa si Amy Marcos ang nahingi dito ng sorry kay FPRRD. Ano ba ang ginawa ni BBM dito kay FPRRD makaabayan? Diba? Sila yung una mismo dito ng shots fired kay BBM. Tapos ngayon si Amy Marcos ang may gana pa na humingi ng sorry doon kay FPRRD. Diba? Parang unfair talaga eh. Napaka-unfair talaga mga kaabayan. Kaya nga maraming galit ngayon kay Amy Marcos eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog ni Mike Abby mga kaabayan na kung saan sinagot niya dito yung pamababoy, pangmabastos ni Basti Duterte kay PBM. So for more details, let's watch this. Tigilan mo na yung budol-budol. Ayan. Parang budol-budol na mga pag-aakusa, wala daw katotohanan. Budol-budol na mga istorya, wala daw katotohanan. Yan ang sinasabi ngayon ng kampo ni Pangulong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, kayong mga Duterte ang tinukoy dyan. Former President at saka yung iba pa. At hinahanapan kayo ng pagpapatunay anong ebidensya daw po ninyo. Ayan, no? So, ang bilis po ng mga sagutan kasi nga po yung prayer rally sa Davao na naging political rally. Kasi nga sabi ko ay prayer rally yan. Dapat may kandila, puro dasal lang sa kapayapaan, katahimikan, development, kaunlaran ng bawat Pilipino at ng bawat rehiyon ng bansa. Yan ang prayer rally. Yung pagkakaisa para sa magandang Pilipinas at magandang buhay. Dapat ang prayer rally ay hihiling tayo sa Panginoon na maging maunlad, tahimik at mapayapa ang pangkalahatan sa anumang aspeto ang bansang Pilipinas at Pilipino. Dapat ganon. Pero yung nangyari doon sa kailang prayer rally, puro pagmumura, pag-aakusa, paglapastangan sa pangalan ng Pangulo at ng ating gobyerno, kawalan ng respeto sa People's Initiative at kagustuhan ng taong bayan na magkaroon ng pagbabago. Ayun ho yung nangyari. At saka yung pagmumura ang talagang kakaiba, matindi. Kung sabi ko nga sa aking unang mga live 6 na taon na tayong pinagmumura nitong dating Pangulo hanggang ngayon, puro mura pa rin. Sabi nga niya, 80 years old na siya. Sabi daw ng asawa niya, 80 years old na siya. So may edad ka na. Pero bakit ganyan pa rin ang mga pinaparinig mo sa taong bayan? Dahil ang pagsasalita mo ay lumalabas sa telebisyon, sa radyo at sa social media, karamihan puro pagmumura. So malayong malayo yung karakter ng mga Duterte kahit dito sa ating kasalukuyang administrasyon. Kung magsalita yung mga Duterte, nakita mo yung salita ni Pulong Duterte, kakaiba rin. Although Bisaya ang ginamit. At saka si Baste. So iba talaga ang dating ng mga Duterte. Kasi ganun ang kanilang style. Pero hindi ho pwedeng ang buhay ng tao, style ng management sa gobyerno, style ng pamumuhay, style ng pananalita, magkakaiba yan kahit magkakapatid. Hindi naman pwedeng itong Marcos administration gagaya sa style ng mga Duterte. Sa pagsasalita at gawa, hindi pwede yun. Kasi iba ang Marcos sa mga Duterte. Sabi ko nga kahit magkapatid, magkaiba ang panlasa, magkaiba ang pananaw, magkaiba ang paninindigang pampolitika. Di ba katulad ni President Marcos at saka si Senador Amy Marcos? Di ba magkapatid yan, mag-ati yan, nakita mo naman. Ang layo-layo ni Senador Amy kay President Marcos. Magkapatid yun. Ngayon, ang gusto yata nito mga Duterte at mga taga-suporta nila, yung style Duterte, gawin ni Pangulong Marcos, ay hindi pwede yun. Hindi pwedeng magkaparehas. Iba-iba ang style management, yung style sa sa management. Iba yung style ng mga programa, iba yung style. Ang mahalaga para sa bayan. Ang mahalaga ay pabor sa bayan. Ang mahalaga ay yung ikauunlad ng bayan. Pero ito naman kanilang mga sinasabi, lalo na yung mga taga-suporta nila. Sabi nga ni Speaker, puro na lang naman paninira. Nasa ng ebidensya nga naman. So, di ba? Nakakahiya na sa buong mundo itong ating mga nangyayari sa Pilipinas. Mga Pilipino nagsisiraan. Pilipino ang sumisira sa gobyerno. Sa halip na Pilipino ang manguna at sumuporta sa gobyerno bago ang ibang lahi, bago ang international community. Ngayon nabaliktad. Nandito na yung international community, nandito na mga business, foreign investor para tayo itulungan, iangat ang ating bansa. Pero yung mga Pilipino ay ang inaaway gobyerno, sinisiraan ng gobyerno. So, di ba nakakahiyang buhay ito? Di ba? Iwan ko kung bakit sila ganon. Magpakabayan naman po kayong totoo.
Maraming problema ang bansa. Nandyan yung panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Hindi nga kayo nakikiisa dyan. Parang pro-China kayo. Nandyan ang problema pa rin sa kahirapan dahil yung inflation ay problema sa buong mundo. Yung oil product ay problema sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi rin yung tinutulungan ng gobyerno. Ginagamit pa nyo itong issue ng mataas na bilihin. Akala nyo Pilipinas lang may problema dito. Nagkakamali kayo. Buong mundo ang problema sa mataas na presyo ng bilihin at oil product. Huwag niyong gamitin sa gobyerno ng Pilipinas na tayo lang ang may problema ganito. Kalokohan yan, panlilin lang yan. Sabi nga ni Speaker, malamang budol-budol yan. Di ba? So maraming mapanlil lang, maraming walang malasakit, marami rin o kakaunti yung personal and political interest. Kailan kaya magkakaisa ang bayan? Ang sarap ibalita. Ako mismo, sa radyo, sa telebisyon, gustong-gusto kong ibalita yung positibo, magaganda eh. Pero hindi naman ako sasama doon sa paninira. Hindi naman ako sasama doon sa kung bakit sila naninira dahil sa kanilang interest. Hindi tayo papagamit yan kahit kanino. O kahit sa gobyerno, kung mali ang ginagawa, hindi ko susuportahan yan. Dahil walang pwedeng magdikta sa akin. Walang pwedeng kung sino mang politiko manggamit sa akin. Alam nilang may prinsipyo ang aking mga channel at ang aking ginagawa. Kahit sino pa sila, kung mali, kung tama ang kanilang ginagawa, kahit hindi ko kilala, ipagtatanggol ko sila. Ang gobyerno ating pagmalasakitan, atin ito. Walang ibang magmamalasakit sa Pilipinas, sa gobyernong Pilipinas, kung hindi tayong mga Pilipino. Period. Yes, tama po yung sinabi ni Mike Abe Makabayan na kung saan napakasarap talaga na magbalita dito sa ating channel ng mga good news, ng mga estado po ng proyekto ng gobyerno natin, mga upcoming plans ni BBM, asa yung mga programa po ng gobyerno natin, yan po ay napaganda talaga na ibalita po sa ating channel. Pero siyempre, ginmix natin ang ating balita at Makabayan kasi nga marami po mga mapanirang tao, mga anti-Marcos na dapat po natin ididibang. So, dapat nilang sasagutin kasi marami silang mauto po na tao Makabayan, di ba? Yan kasi ang nakakalungkot. Lalong-lalo na doon po sa Makabayan natin na hindi po sila mga well-informed, na isa lang po ang tao, ang kailang lagi pong pinapanood Makabayan, kung ano pong sasabihin po ng vlogger na yon, yun na ang kailang paniniwalaan. So kaya nga, sinasagot natin dito, ididibang natin dito yung mga paninira po ng mga anti-Marcos. Okay, so ipakita ko na sa inyo yung nag-viral ngayon na screenshots doon sa Twitter Makabayan. Ito po informations galing po sa, I'm not sure kung saan siya affiliated, pero ito pong account na to, nangalan po na Max Defense Philippines. Ito po yung tungkol po sa mga Duterte Makabayan. Kasi sabi niya, had a chat with someone from the Marcos administration. Apparently, there is a high chance that former President Rodrigo Duterte and his children are being urged by China to destabilize the current Marcos administration and is backing by Duterte's to take over the country's leadership, while making use of the opportunity to try to topple the Marcos administration to escape as possible arrest by the International Criminal Court. In return, a new leadership under Duterte will most likely stay quiet on China's domination in the West Philippine Sea and will push for reduced cooperation with the US and its other partners like Australia, Japan, and Europe. That makes sense Makabayan. Di ba? Kapag pausapan natin dito yung West Philippine Sea, tikong bibig lang sila. Lalong-lalo na, yun po sila si Sasot, international daw siya na expert, pero tikong bibig kapag tungkol na sa West Philippine Sea Makabayan. Di ba nakakaduda talaga? At mismo naman yung inamin po ni Sas na nabayaran siya ng China Makabayan. So, makes sense po at may katotohanan itong sinabi dito ng Max Defense Philippines. Sabi pa dito, whether this is true or not, it is fact that China benefits from internal struggles in the Philippines and will use all means to overcome the Philippines using all gray zone means, including political sabotage, and not fire a single shot. Based on Duterte's statements at yesterday's so-called prayer rally, he is planning to retake power in some way or another, so it is quite obvious what it is going on. So tama po ang kanyang
sinabi makabayan. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin si biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Aurora David, Wilma Malabanan, Epifania Alokin. Nandiyan po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Rudy Abeliera, Mighty Baisa, Milagros Roca, Irene Abaya, Oscar Buenaobra. Nandiyan po si Ashin, si Orel Remigio from Orange City, California. Hi to Benji Sumailo of Molino, Bacoor, Cavite. Isa rin po natin si Ryan Wolbigans from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, si Steve Beer. Nandiyan po si Redler, si Trexie, si Louie, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Ma'am Milans, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Ridwan, J. Cabal, Lintic Power Force Team. Nandiyan po si Aiko, si Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jack First of Jack First Family. Siyempre, shoutout po natin si Tisgat, Marin Mix TV, Nancy Timbal from USA, to Nevelia from Santa Mesa, Manila. Hi to Edita Liporada, Efrain Oson, Jelen Quezon, and hi to Evelyn Garcia. Inisa ko lang makabayan para marami itong ma-shoutouts. And anyway, dito na tayo po sa balita, yung nangyari doon sa Senado makabayan. Di ba nagkaroon dito ng hearing doon po sa People's Initiative, People's Participation nga pala makabayan. Okay, so doon po sa sa Senado, di ba inimbita po ni Senator Amy Marcos si Congressman Marcolita makabayan. Alam niyo, talagang napahiya sila kay Kong Marcolita kasi si Kong Marcolita, si Kong Dante makabayan, kapag ito mag-research po, very detailed ho siya maglabas po ng informations. Pati nga si itong si Coco Pimentel, talagang napahanga makabayan. Gumano siya, ganun ba? Paano daw nakita ito ni Kong Marcolita? Yun po ay tungkol dito sa credentials, sa informations kay ito pong di ba yung mga kumakalat ngayon na form sa PI makabayan, may nakalagay doon na name ng attorney na ngalan po na Anthony A. Abad. So yun po yung hinanap nila kasi hindi to pumunta doon sa hearing makabayan. At saka alam nyo na inis kasi itong si Kong Marcolita. Bakit? Kasi yung People's Initiative, iniba kasi yung term makabayan. I think si Pimentel yata ang sabi noon or si Bato ba, sinabi kasi na politician initiative sa makabayan. So doon, nung narinig ho yun ni Kong Marcolita, medyo gumano ng kanyang tenga, doon talaga biniras na makabayan. So for more details, let's watch this. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ng nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan doon sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po. Basta pumirma lang po kami ng pagkasal. Pumirma po kayo pati may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, po? Petition daw po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda doon? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula noon? Wala po. So nag-iintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po, or din niya pa alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang.
Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede namang gumawa ng sinumpaan salaysay. Pero sa ngayon, I would like to call on another witness who's actually here in person. I believe in the hall right now. Madam Chair? Yes, please. Abang tinatawag natin, Madam Chair, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I know from the Chair if Attorney Anthony Abad was invited? And is he Yes. around? Is he Yes. around? He Nag-regret. was invited, but yes, regrets. Yung pangalan niya is very, very visible doon sa form, yung petition form na pinapakita nila. So, can we insist on inviting him? O Yes. kung ayaw niya mag-attend, ipasampina natin, Madam Chair? Yes, I think we'll have to consider that. But like you said, Senator Bato, his name is very prominently displayed Yes, on the form. he is the face of this brouhaha. So he should present himself. Otherwise, useless itong magiging inquiry natin kung hindi natin makita yung tao na nandoon sa papel, sa form. So can we subpoena this person, Madam Chair? Madam Chair, Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because That's right. this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or do et al. Ito? But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes, kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May I know, Madam Chair? Nasa Google po. At nakalagay din po sa Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami noon eh. So must have been years ago. And if we are talking about that if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now he's not a consultant of my office. But so kailangan pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad.
So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. So maybe that was siguro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. And then, since nandito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi mo pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this Attorney Anthony A. Abad whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So yes, we need to look for we this person. We can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper. that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano Siguro about 1,500 something reams. $500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules on evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead na. Dead na. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sa sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusapan, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan
kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam Chair. Pero wala po tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, no one is forcing, Senator. Precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So ang question, how can we make use of that particular modality? It is the first modality. Yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's right. And changing the natural meaning of that section, Madam Chair. So that's with all due respect to Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, right now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes, po, Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Senate President, Madam Chair. Can I be recognized, I've been acknowledged by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po, inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form? Sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw? Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan? Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo? Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin, kaya ayoko pong pumirma. Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa? Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Napansin ko lang mga kaabayan, ang hinanap dito ni Senator Amy Marcos, yung witness na magsasabi dito na nabigyan sila ng pera.
Pansin ba natin yan? Diba? Yun po ang hinanap nila dito. Pero marami kasing nagsasabi mga kababayan na meron daw iba na nabigyan daw. Pagka siguro yun po'y paninira. Pero marami po akong nabasa sa ating mga comment section sa ating mga last vlog, how many vlogs na, sabi na, Sir Ivan, hindi daw sila nabigyan dito or ayuda o mermang ayuda. Kusang loob daw sila, nag-sign po sa People's Initiative na form mga kababayan. Meron po nagsabi na nabigyan daw sila, pero iilan na naman po. So ang basa ko dito mga kababayan, hindi kaya siniraan lang itong PI. Diba? Galing talaga mag-research itong si Marcoleta mga kababayan. So anyways, yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, mabigat at may dalang pasanin ang pakiramdam ng puso ko ngayon. Lumalapit ako sa iyo sa panalangin, humihingi ng kapanatagan, patnubay at lakas. Tulungan mo po akong ipagkatiwala ang aking mga pag-aalala at takot at magtiwala sa iyong banal na plano para sa aking buhay. Nagtitiwala po ako na lagi kang kasama ko at hindi mo ako iiwan. Salamat po sa iyong walang humpay na pagmamahal at suporta. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang